Kumusta po kayong lahat? Welcome once again sa pakikinig ng salita ng Diyos sa araw na ito. Iniimbitahan ko muli ang bawat isa na tayo po ay manalangin. Salamat aming Ama na nasa langit sa magandang araw na binigay niyo po sa amin. Muli, samahan niyo po kami. Dalangin namin ang iyong kalakasan, dalangin namin ang iyong biyaya, pagkaloob niyo po sa amin. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon po, ang ating pag-uusapan ay patungkol po sa ating church. Fresh start with church. Gaano po ba kahalaga ang iglesia po sa atin? Ano po ba ang dapat nating gawin? Kailangan po ba nating mag-commit sa ating mga simbahan? Ito po yung ating pag-aaralan sa araw na ito. Let us open our Bible in the book of Hebrews chapter 10, verse 19 to 25. Ang sabi po dito, "And so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. By His death, Jesus opened a new and life-giving way through the curtain into the most holy place. And since we have a great high priest who rules over God's house, let us go right into the presence of God with sincere hearts, fully trusting Him. For our guilty consciences had been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies had been washed with the pure water. Let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promise. Let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works." Last verse 25, "And let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near." So, magandang paalala po ito sa atin, mga minamahal kong kapatid, sa lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon, sa lahat ng mga anak ng Diyos, o sa lahat ng mga taong simbahan. Paalala po ito sa atin, may mga babanggitin po tayo, mga iilang bagay sa araw na ito. Number one, church should be important to us. So, bakit po na dapat mahalaga ang iglesia na pinagkaloob po ng Diyos para sa atin? Bakit po ito mahalaga? Sabi po dito, church teach us our place, sapagkat ang mga iglesia na ating kinatatayuan ay nagtuturo po sa atin ng mga mahahalagang bagay. Nagbibigay din po sa atin ng assurance o pag-asa. Nagpapalakas po sa atin. Number one, sabi po dito, we are in Christ. Mahalaga po ang iglesia po sa atin, no, sapagkat tayo po ay niligtas ng ating Panginoon at nilagay niya tayo sa kanyang katawan, which is ang kanyang iglesia. We have an access to God through Christ. Yung sinabi po doon sa verse 19, binigyan po niya tayo ng daan na tayo po ay makonect. Kaya kailangan din po natin lahat po tayong mga anak ng Diyos na kailangan tayo makonect sa church. Huwag po tayong lumayo. Huwag po tayong makalimot. Ano ba? Huwag tayong mag-isip ng negatibo. Sapagkat tayo po ay kinunik ng ating Panginoon sa kanyang katawan. Then, our guilt has been washed away by Christ. Kaya mahalaga po ang iglesia ng Panginoon sa atin, sapagkat tayo din po ay pinatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Yung sinabi niya sa verse 22, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may tapat na kalooban at matibay na pananalig sa Kanya, sapagkat tayo po ay nilinis sa pamamagitan ng Kanyang banal na dugo. Imagine natin, tayo po dati ay nasa mundo ng kasalanan.
Tapos niligtas tayo ng Panginoon at nilinis niya tayo at nilagay niya tayo sa kanyang iglesia. Kaya napakahalaga po ang iglesia ng ating Panginoon para sa atin. Then, pangalawa, sabi dito, we are under Christ. So, sa verse 21, sinasabi din po niya yan Jesus is our high priest. At doon po niya pa tayo pinapasakop sa kanyang authority. Na ibig sabihin na siya ang ating susundin. Siya ang ating kilalanin. Kasi dati, nung hindi pa tayo mga anak ng Diyos, hindi pa tayo tumanggap sa Kanya, iba po yung nagsakop sa atin. Na ilalim po tayo sa kapangyarihan na hindi sa Panginoon. Minsan nga, ayaw nating gumawa ng kasalanan, pero nakakagawa po tayo ng kasalanan kasi alipin po tayo doon Doon po tayo nasasakop sa authority na yon. Pero nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, binago niya tayo, nilinis niya po tayo, ngayon ay pinapailalim po tayo sa authority o sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Sinabi din niya sa verse 21, Jesus rules God's house. Ang house na yun na sinasabi ay ang church at ang nag-rule diyan ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon. Siya po ang nag-guide diyan. Siya po ang pumapatnubay diyan sa bahay na yan. Sinasabi po diyan. Then, next, church trains us to live life. Kaya napakahalaga po yung church sa atin sapagkat ito po ang nagsasanay sa atin o nagtuturo sa atin na mamuhay po tayo ng tama o mamuhay po tayo na may pananalig sa ating Panginoon. We are reminded of our hope in Christ. Yung sabi doon sa verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Napakahalaga po itong reminder sa atin, mga minamahal kong kapatid, na ang church po ay nagpaalala din po sa atin yan, nagtuturo din po sa atin yan ng mga pag-asa, lalo na sa panahong ito. Mapatid, maraming mga tao po ngayon ay mga nawalan na ng pag-asa. Discouraged sa kanilang buhay, discouraged sa kanilang trabaho, discouraged sa kanilang love life, or discouraged sa kanilang kinatatayuan ngayon, mga kapatid. Kaya kailangan natin magpatuloy sapagkat ang Diyos po ay nagbibigay po sa atin ng pag-asa, mga kapatid. At para huwag tayong mag-alinlangan sapagkat maraming mga pangako ang Panginoon na dapat nating panghawakan. Lalo na ngayon sa mga panahong ito. Alam natin na malapit na ang pagbalik ng ating Panginoon. So, we are reminded of our hope in Christ. Then, we learn to motivate one another. Sa verse 24, ay tinuruan din niya tayo at sikapin nating mapukaw ang damdamin ng bawat isa sa pag-ibig sa Kanya. So, tinuruan po tayo na mag-motivate sa bawat isa. Maraming mga na diyan, nawala na ng pag-asa, discouraged na. No? Talagang ipopost natin, tulungan natin na magpatuloy, na lumakad, na may pag-asa, lumakad, na dala-dala ang pangako ng ating Panginoon. We learn to motivate one another. Imo-motivate po natin yung bawat isa para sila din ay magpapatuloy sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. The next, we learn to encourage one another. So, sinabi din po yan sa verse 25, huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. So, encourage po natin. Marami po tayong mga kapatiran. Marami po tayong mga kaibigan
mga kasamahan sa iglesia na paalalahanan natin, tulungan natin. Kasi sabi ng Biblia na huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng iba. So, nakaka-encourage po ng ating mga kapatiran kahit sa panahon ng taghirap ay nagpapatuloy pa rin sila sa kanilang mga church activities, sa kanilang mga Bible studies, sa kanilang mga group studies, group prayer, at mga care group sa simbahan. Nakaka-bless po yung mga grupo ng mga kabataan, grupo ng mga nanay, grupo ng mga kalalakihan ay nagpapalakasan po sila, nagpalalahanan po sila. So, encourage po natin, mga kapatid, yung bawat isa, kung ikay malakas, itulungan natin yung mga nanghihina. Amen po ba? At kailangan po natin ito sa bawat isa sa atin. Then, church should be important to you. Bakit po mahalaga? Church should be a priority. Wow! No, dapat wag nating kalimutan, mga minamahal kong kapatid, na ang iglesia ay dapat ay priority list po natin ito sa ating mga pupuntahan. Dapat ang iglesia ng Diyos ay lagi itong binibisita o lagi itong pinupuntahan. Ito po yung ating pangalawang tahanan, di po ba? So, huwag po tayong mahiya na dumalo sa mga pagtitipon. Kasi gawain po natin yan sa ating church, sa ating pangalawang bahay, pangalawang tahanan. Di po ba lalo tayong lumalakas pag nakikita po natin yung ating mga kapatiran na patuloy na nagpupuri at patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon. So, dapat ito po ang ating priority. Kung meron po tayong inuuna na bagay, ay walang iba po kung hindi ang church ng ating Panginoon. The next, church brings you closer to God. So ang church po ay nagdadala po sa atin na para tayo ay lalong maging mapalapit sa ating Panginoon. O, siyempre naman po, so pag lalo tayong pumupunta, dumadalo sa gawain ng Panginoon, lalo tayong naging espiritual. Kaya lalong nagagamit yung mga kaloob na binigay sa atin ng Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians chapter 12, verse 14 to 21, yes, the body has many different parts, not just one part. If the foot says, I'm not a part of the body because I'm not a hand, that does not make it any less a part of the body. And if the ear says, I'm not part of the body because I'm not an eye, would that make it any less a part of the body? If the whole body were an eye, how would you hear? And if your whole body were an ear, how would you smell anything? But our bodies have many parts, and God has put each part just where He wants it. How strange a body would be if it had only one part. Yes, there are many parts, but only one body. The eye can never say to the hand, I don't need you. The head cannot say to the feet, I don't need you. So, pinapakita po dito, mga kapatid, na ang katawan natin ay maraming parts, pero bawat parte ng ating katawan ay mahalaga po. May kontribusyon sa buong katawan. Ganon din po ang iglesia ng Panginoon. Although marami po tayo, iba-iba po yung ating mga kaloob, iba-iba po yung ating mga giftings, iba-iba po yung ating mga ginagawa. Pero mahalaga po ang bawat isa sa katawan ni Kristo. Huwag po nating sabihin, maliit lang po ako, hindi po ako mayaman, hindi po ako gifted,
Hindi po ako matalino. Huwag nating sabihin, huwag nating masyadong ibaba yung ating sarili. Meron po tayong mahalagang papel sa iglesia ng Panginoon. Amen po ba? Tayo po, ikaw at ako, tayong lahat ay mahalaga po. So kailangan po nating dumalo. Kailangan po nating i-connect ang ating sarili. Meron pong gawain doon na pinapagawa ang Diyos sa atin. Mapatid, wala pong binigyan ng regalo na kaya na niyang gawing lahat. Hindi po. Lahat po tayo ay i-connect po natin yung ating mga kakayanan o yung ating mga kakayahan. Mga kapatid, kahit isa lang yung kaloob na meron ka, kahit yung iba ay 2, kahit yung iba ay 5, mga kapatid, pero mahalaga pa rin yung isang kaloob na meron ka. So kailangan nating gamitin yan sa gawain ng ating Panginoon para lalo po tayong sumagana at para lalo pong lumakas ang iglesia ng Diyos. Ito na po yung panahon na kailangan po nating magtulong-tulong, kailangan po nating sama-samang pagbuklurin o pagsama-samahin ang regalo, mga kaloob na binigay ng Diyos sa atin para lalong tumatag ang kanyang iglesia, para lalong lumaki, para lalong dumami ang magagawa ng mga anak ng Diyos. Ito na po yung time na magtutulungan po tayo, mga kapatid. Amen po ba? Then, next, your commitment to the church is important. Wow! Reminders po ito para sa atin. Ang lahat ng ating mga pangako sa iglesia ng Diyos ay napakahalaga. You have a place in the church. Huwag po natin itong kalimutan na meron po tayong espasyo, meron po tayong lugar sa simbahan ng ating Panginoon. Kaya sinabi ko nga kanina pangalawang tahanan po natin ito. Papaano na hindi ka magka-espasyo doon? Hindi kulang tahanan ang simbahan o ang iglesia. Tahanan mo rin, kapatid. No? Tahanan po natin yan. Meron po tayong family, pero ang church is a big family para sa atin. Kaya meron pong ginawa ang Diyos na doon tayo nilagay. Hindi po aksidente na napunta lang tayo doon sa church na kinabibilangan mo. Plano ng Panginoon yan. Siya ang naglagay doon sa'yo. Siya ang naglagay sa akin, sa church na yon. Kaya nagkita-kita po tayo po doon. Meron po tayong espasyo na dapat sa simbahan na nilagay sa atin ng Panginoon. So, meron din po tayong gawain na dapat nating gawin sa church na yon. God has placed you where He wants. Sabi sa verse 18, babalikan natin yung verse 18 sa binasa po natin kanina sa Hebrews chapter 10. At pinakita po niya dito. Sa 1 Corinthians, chapter 12. Pinakita niya sa verse 18, but our bodies have many parts and God has put its part just where He wants it. So si Lord ang naglagay sa atin kung saan niya gusto niya tayong ilagay. Kaya perfect yung kinalalagyan natin sa church na yon, saan kanilagay ng Panginoon. So diskubrehin na lang natin kung ano yung ipapagawa niya sa atin. Huwag na tayong mag-isip ng anumang negatibo. Pag sa tingin mo diyang kanilagay ng Panginoon, mag-start na tayong magtrabaho. Kasi merong gawain na ipapagawa ang Lord sa atin. Baka maabutan tayo ng panahon. Mag-short yung time natin na wala po tayong nagawa sa gawain na pinapagawa ng Lord sa atin. Sa tingin natin na diyan ka na nilagay ng Lord sa church na yan, sa ministry na yan. So, simulan na natin, diskubrehin yung gawain na pinapagawa ng Lord sa atin para hindi po tayo maabutan ng oras. What I mean, mag-short ng time. Kaya napakahalaga po. Each one of us has a part to play. Yan po yun, mga kapatid, na simula na kasi bawat isa sa atin ay may part po tayo na dapat po nating gawin. So mahalaga po
Huwag na po natin itong kalimutan, paalala din po ito sa atin. Kung nagsiserve na tayo sa Panginoon, praise God, ipagpatuloy na lang po natin. Pero pag hindi pa natin nasimulan, wow, ang gandang encouragement po ito. Sa bawat isa sa atin, nasimulan na po natin. Hindi pa huli ang lahat. Mga kapatid, I encourage everyone na pwede pa nating simulan. Does the church miss you? Of course, hinahanap tayo ng church po natin. At ang church naman ay hindi lumalayo sa atin eh. Tayo lang minsan ang nalalayo sa church. Kaya hinahanap din po tayo or namimiss po tayo ng simbahan. Alisin na po natin yung simbahan natin yun eh. Bahay po natin yun eh. Babalik po tayo doon. Kailangan po tayo gagawa doon. Each one of us is a different part. We have a different gifts. We have a different talents. So, huwag tayong magkukumpara. Huwag tayong magpaligsahan. Kasi kanya-kanya yung ating gagampanang papel sa iglesia ng Panginoon. Huwag na nating ikumpara yung ating sarili sa iba. Huwag mo nang hanapin yung sarili mo sa iba. Gagawa na lang po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Napakaganda po ng simula ng taong ito. Tama yung ating title, Pre-Start with the Church. So, start po tayo ng maganda sa taong ito. The church needs you. Gusto ko pong ulitin sa bawat isa. The church needs you, kapatid. Kailangan po tayo ng iglesia. Yung iglesia na pinanggalingan mo o yung iglesia mo ngayon, kailangan po tayo sa iglesia ng ating Panginoon. We have ministries that need your help. Kailangan po tayo kung ano yung ministry mo, ano yung skills mo. Paggamit po natin yan sa church. Kasi diyan tayo nilagay ng ating Panginoon. So, huwag tayong mag-major sa mga problema. Huwag tayong pupokus sa mga negatibo sa church. Walang church na perpekto. Walang tahanang perpekto. Walang magulang na perpekto. Walang anak na perpekto. Paghanapan natin ng mali yan or negatibo, meron po tayong mahanap niyan. Pero huwag po tayong mag-focus diyan. Mag-focus po tayo sa pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Ulitin ko po, the church needs you and me. We have ministries that need our help. We need you. Kailangan po namin kayo sa church. Yung mga members sa church, bisitahin natin yung ating mga iglesia po. At titingnan po natin kung saan po tayo magpipit. Meron po tayong ministry po doon. Gawin po natin. Simulan po natin. Find a place of service. No, pagdating mo sa church mo, hanap ka kung saan ka pwede na maggamit sa gawain ng Panginoon. Napakaganda po, kagalakan po ng mga workers, lalo ng pastor, kagalakan po ng pastor. Paglapitan siya ng membro niya at sasabihin, Pastor, saan po kaya ako pwede mag-commit sa ministry? Wow, glory to God. Napakagandang tanong po yan. Simulan po kaya natin yan sa taong ito. Nalapitan natin yung ating mga manggagawa o yung ating mga pastor at tanungin kung saan ako pwede mag-serve. Ganito ang aking giftings, pastor. Saan po kaya ako pwede? Pwede kaya akong matulungan para makapag-serve ako sa ating Panginoon? Napakaganda. The more na maintindihan po natin na kailangan po tayo ng church, the more ang church ay magsasabing kailangan ka. Kaya dapat maintindihan po natin. Hindi po natin kaaway ang church. Hindi po natin kaaway ang mga namumuno, mga workers sa simbahan. So, kailangan nating mag-uusap. Kailangan nating maintindihan, mapatid, na
kailangan tayo ng church. Wala naman nagmamayari sa simbahan eh. Simbahan naman ito ng ating Panginoon. Meron lang mga leader na nilagay, of course. Sila yung nag-guide sa atin, nagli-lead sa atin. Kaya pwede tayong lumapit sa kanila, magpasakop sa mga authority na binigay sa kanila ng ating Panginoon. Amen po. So I pray and I hope na sa umagang ito ay nakapag-share po ako ng mga magandang bagay patungkol po sa ating iglesia. Manalangin po tayo. Aming Diyos, salamat po ng marami sa pagkakataong binigay nyo sa amin na patuloy kaming maliwanagan, na-encourage patungkol po sa church, kung gaano ito kahalaga sa amin at gaano din kami kahalaga sa simbahan. Salamat po, Panginoon, at patuloy pong ma-renew ang aming mga commitment sa church sa taong ito. At saka sa mga nagsisimula at magsisimula ng kanilang mga commitment, continue to bless them right now, Lord God, in the name of Jesus. Salamat na marami sa araw na ito. Purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.